Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Magandang gabi muli mga kapatid. Welcome to our midweek Bible study. Tayo patuloy na magpasalamat sa dakilang Diyos pagkat patuloy niya tayong pinagkakalooban ng pagkakataon na makarinig ng mabuting balita. Bilang mabuting balita, magandang. So before anything else, tayo na po ay sama-samang manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka o kataas-taasang Diyos Ama. Purihin ka sa iyong kadakilaan, patan, sa iyong pag-ibig sa akin. Muli sa ganito, tinatas namin sa iyo ang aming sarili, maging dapatin niyo po kami, gabing ito, sa pagtanggap ng iyong banal na salita. Linisin niyo po ang aming mga puso upang maluwalhati naming matanggap ang iyong mga naamin din po namin, Panginoon, ang aming kawalan. Wala po kaming magagawa kung wala kayo. Kaya kailangan po namin ng gabay at patnubay yung Lord. Again, we ask for your double portion of your anointing sa mga gagamitin mo sa gabing ito, mula sa magpapakanta,
sa band, music ministry, at higit sa lahat sa magbibigay ng iyong mga banal na salita. May your name be glorified tonight, Father God. Again, we bring you back the highest praise, the highest glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. And all God's people say, Amen. Yan. Purihin ng Diyos, mga kapatid, at patuloy po naming na-announce na bisitahin po natin yung ating YouTube channel, The Comfy Media. Create your own account and subscribe. Madami na pong uploaded videos like original song from the time of Ami Ligaya, Sister Ligaya, or up to the present song. Past anniversary, GMJ, Bible study, fellowship, at marami pa pong ito. Starting July, magtatanggal na po ang Facebook ng mga older live stream po natin. Yan. Kaya nililipat na po natin paunti-unti sa YouTube lahat. Ano po ha? Kasi within 30 days na lang po ang palugit niya for every episode natin, and then tinatanggal na po niya. And thank you Lord. At again, hindi po natin makakalimutan ng mga kapatid nating nagse-celebrate ng kanilang special day. Today is May 21, 2025. Happy birthday. Uy, Sister Temi Bongon of Antipolo. Happy birthday. And Sister Isa Lasangre, Brother Victor Datu, Sister Juliet Kawilan, Brother Ernie Villapando, Sister Sierra Martinez, and Sister Josie Tejado. And happy birthday and enjoy your day. Yan, happy birthday! Happy birthday mga kapatid! Kala ko may anniversary. Sorry po. Happy birthday and enjoy your day. Yan. By the way, bago kong makalimutan, kami nagpapasalamat sa naganap anniversary ng Mendez Prayer Group. At we really enjoy, nakapag-swimming, maraming pagkain. Thank you Lord ha. Mga kapatid, happy anniversary once again, Mendez Group. Thank you Lord. At ihanda na po natin ang ating mga sarili sapagkat muli na naman tayong magbibigay luwalhati sa ating dakilang Diyos. All our family to sing together for the Lord. Ang ating praise and worship. Yan. Let's welcome the praise and worship team. Hallelujah! Good evening po sa ating lahat. Welcome po sa ating midweek Bible study. Kami po ang Laiya worshiper at kasama ko po si Sister Zara, Sister Julien, at ako po si Sister Jerlyn. Thank you, Lord. Sama-sama po tayo umawit at magpuri sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Good evening po sa ating lahat. Halina po kayo at tawagin po ang lahat ng kasama natin sa ating mga tahanan upang sabay-sabay tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
ko sa Diyos, pangako niya'y iingatan ko. Pupurihin ko si Yahweh sa pangakong binitiwan. Sa Diyos lamang ako tanging umaasa. Ang kaligtasan nabuhat sa Kanya. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas. Dapat tanggol ko at aking kalasan. Ang pinagtagumpay sa lahat ng oras. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. Ako ay nadalangin, kamay ko'y nakataas. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas. Tagapagtanggol ko at aking kalasan. Ang pinagtagumpay sa lahat ng oras. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. Ako ay nadalangin, kamay ko'y nakataas. Ako ay nadalangin, kamay ko'y nakataas. Kamay ko'y nakataas. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Thank you, Jesus. Hallelujah. Patuloy po tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon. Awitan po natin Siya ng buong puso. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. May pangamba, pero di aayaw. May pag-abang, pero di susuko. Pagkat alam kong nariyan ka, pag-alala'y nawawala. O Panginoong Jesus, dakila ka.
Hallelujah! Napakasarap talagang umawit sa atin. Now, ang pinakamahalagang bahagi. So again, kunin niyo na po yung inyong mga Bible, notebook, ballpen, marker, what else? Kung ang Bible niyo ay telepono, di of course, kunin niyo na yung telepono. So, tonight to continue with our series, which is all about the book of the Romans. Let us all welcome Minister Andy Magadia, yan, my co-minister, my co-patriarch, to start with chapter 11. Natapos natin yung chapter 10. So this time, start at chapter 11, verses 1 to 10. So, welcome, Minister Andy Magadia. Marhay na banggit, tabi sa Indogabos, mga tugang. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid kay Kristo Jesus. Saan man kayo naroon dako ng daigdig ng mundo, happy watching po. At ngayon po, tayo po ay mananalangin muna bago tayo mag-aral. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesucristo, kami po ay nagpupuri ng papasalamat, napakabuti niyo po sa amin. Sa oras pong ito, anuman din po aming pagkukulang at pagkakasala, Lord, forgive us. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, sa inyong mga salita namin pong pag-aaralan. Maunawaan po namin to, may pamuhay at maibahagi pa rin sa iba. Be with us, O Lord, lalo po sa akin na inyong lingkod. Gamitin niyo rin po, Panginoon, para po sa inyong kaluwalhatian. Thank you, Lord, for everything. Be with us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, purihin po ang ating Diyos. Tayo po ay darako na sa ating aralin, mga kapatid. Kumusta po kayo dyan? At ngayon po sa ating pag-aaralan, nandito po ang ating aralin. Babasahin ko muna po sa Roma, Kabanata 11. Ano po? Nasa chapter 11 na po tayo ng Romans, mga kapatid. Okay, ganito po nasa saan? Romans 11:1 hanggang 12. Kinahabagan ng Diyos ang Israel. Ito ngayon ang tanong ko. Itinakwil na nga kaya ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Hinding-hindi. Ako'y isang Israelita rin mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na sa simula pa'y pinili na niya. Hindi ba ninyo alam ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Dumaing siya sa Diyos laban sa Israel. Sinabi niya, Panginoon, pinatay nila ang iyong mga propeta at giniba ang iyong mga altar. Ako na lamang ang natitira at gusto pa nila akong patayin. Ngunit ito ang sagot sa kanya ng Diyos. Nagtira ako ng 7,000 lalaking hindi sumamba sa Diyos-Diyosang si Baal. Gayon din sa kasalukuyan, mayroon pang nalalabing mga hinirang ng Diyos dahil sa kanyang kagandahan loob. At kung yon ay dahil sa kanyang kagandahan loob, maliwanag na yon ay hindi dahil sa gawa, sapagkat kung ang ginawa ng tao ang siyang batayan, hindi na yon masasabing kagandahan loob. Ano ngayon? Hindi nakamtan ng bansang Israel ang kanyang minimithi. Ang mga hinirang lamang ang nagkamit nito dahil matigas ang ulo ng iba. Tulad ng nasusulat, binigyan sila ng Diyos ng mapurol na diwa, mga matang hindi makakita at mga tengang hindi makarinig hanggang sa panahong ito. At sinabi rin ni David, maging bitag at patibong nawa ang kanilang pagpipista, isang katitisuran at parusa sa kanila. Lumabo nawa ang kanilang mga mata nang hindi sila makakita at sila'y makuba sa hirap habang buhay. Ito naman ang tanong ko ngayon. Ang pagkatisod ba nila ay upang sila'y tuluyan ng mawasak? Hinding-hindi. Sa halip, dahil sa kanilang kasalanan, ang kaligtasan ay nakarating sa mga hintil upang mainggit ang mga Israelita sa mga ito. Ngayon, kung ang kasalanan ng mga Israelita ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa sanlibutan at kung ang kanilang pagbagsak ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa mga hintil, gaano pa kaya kapag nagbalik loob sa Diyos ang buong Israel? Ito po ang mensahe ng Panginoon mula po sa
Roma, Kabanata 11, talatang 1 hanggang po sa 12. Purihin ang ating Diyos. Ano po? Ngayon po ay dako na tayo sa ating aralin, mga kapatid. At yun nga po, ang ating pong pag-aaralan ngayon, makikita natin pamagat pa lang dyan sa unang-una po ay kinahabagan ng Diyos ang Israel. Ano po? Ngayon, kasi makikita natin sa talatang 1, mga kapatid, ang mayroon pong katanungan kaagad eh. No? Ang katanungan po ay, did God reject His people? Okay, yan po ang katanungan. At ang kasagutan naman po ay ito, mga kapatid, hinding-hindi. Sa katunayan, according po kay St. Paul, sa katunayan, sabi niya, ako man ay isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. So kung atin pong sasagutin ang katanungan na talaga nga bang itinakwilan ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Ayan, so tingnan po natin mga kapatid ang ating pong pag-aaral na ito kasi po makikita natin dito na kapag ka po tayo ay pinili at hinirang ng ating Diyos sa karamihan, alam niyo po, tayo po ay considered as His sons and daughters. Ano po? Ngayon, mga kapatid, tingnan muna po natin. Kasi naalala ko yung yung mga kwento ng ating mga ninuno at hindi lang kwento, kundi ito naman ay may katotohanan din. Na yun nga, ang mga alipin o ang mga servants ay pwedeng palayasin sa tahanan. Okay? But then, ang mga anak po ay hindi basta-basta pwedeng palayasin. Pwede rin palayasin pero he or she has the right to come back because siya po ay anak. Ano po? So yun po, makikita natin pag anak tayo, talagang naroroon po ang relasyon natin sa ating Diyos. Ano po? So ngayon mga kapatid, dito makikita natin na ang kanya pong bayang pinili ay talagang hindi niya itatakwil, mga kapatid. Ano po? At mamaya pag-aaralan natin yan po pwedeng itakwil dahil may mga kadahilanan. Pero bago po tayo dumako doon, alamin muna natin sino nga ba itong si Israel. Doon po kasi sa Genesis 35 verse 10, alam natin to na si Israel ngayon yan po yung si Jacob. Yan po si Jacob. Jacob ang pangalan mo, ngunit mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo. So dito natin makikita na talaga pong bagaman may mga pagbabago na nagaganap maging sa ating pong mga ugali at maging sa ating pangalan, pwede ring palitan ng ating Diyos yan, Di po ba? So yan pong mga ganyang bagay ay pwede niyang baguhin o palitan, pero yung pong pagkapili sa atin nandito na po yan, Yan nga po ay ating permanent experience na. At siyempre, wag nga lang tayo magmamatigas ang puso at ang ulo. Okay, mamaya po tatalakayin natin yan. So, very clear po na ito pong si Israel ay yan po, ang pangalan niya dati ay si Jacob. At alam naman natin, si Jacob, yung mga karanasan niya, talaga nakipag-wrestling po yan sa ating Diyos. At tandaan natin, talaga nakikipagbuno at asking for favor. At tayo po alam natin na there are times din nagkaroon din tayo ng talagang pakikipagbuno at alam natin na Lord, ito po, tulungan niyo po ako. Doon po na makikita ng Diyos ang ating pong pagsusumigasig na makamtan ang victory. At alam natin na sa kabila ng lahat ng yan, ano man yung ating mga pinagdaraanan sa buhay, mga struggles in life, pero alam natin magiging victorious din po tayo someday. So, yan po mga kapatid, tatandaan natin na ang mga pinili ng ating Diyos kailanman ay hindi niya po yan malilimutan at hindi po niya yan itatakwil sapagkat yun nga po ang nasa kasulatan din sa Isaiah 49:15-16, ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kalilimutan kahit sandali. Jerusalem, hindi kita malilimutan. Pangalan mo'y nakaukit sa aking mga palad. O di po ba mga kapatid, yan po ipagpapatunay na talagang tayo po ay hindi
malilimutan ng ating Diyos. Of course, there are times minsan nagkakamali tayo, nagkukulang, nakakalimot, nawawalay, pero alam po natin mga kapatid, hindi po doon natatapos ang lahat. So, pag-aralan po natin ito mga kapatid ha, tayo po ay mahal na mahal ng Diyos, pinili at hinirang sa karamihan, kaya kung minsan ay kung magkakamali man, pwede namang makabalik sa Kanya. Ano po? Okay, so ngayon po, ano po ba yung ating mga aralin na matututunan sa pag-aaral na ito? Unang-una po mga kapatid, yung God's election. Tayo yung mga pinili at hinirang na Diyos sa karamihan. Unang-una po mga kapatid, sinasabi dito ni St. Paul, Paul highlights God's choice of Israel as his people, citing examples like Elijah who stood up for God against idolatry. Ano po? At yun nga, makikita natin na lahat tayo ay tumanggap kay Lord Jesus Christ, no? Naniwala sa Kanya. Tayo po'y tinuring niya mga anak at kailanman hindi niya po tayo itatakwil. Doon nga po sa Romans 11, sa 2 hanggang 4, hindi itinakwil ng Diyos ang Kanyang bayan. At nasa simula pa'y pinili na niya. Hindi ba ninyo alam ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Dumaing siya sa Diyos laban sa Israel. Sinabi niya, Panginoon, pinatay nila ang iyong mga propeta at giniba ang mga altar. Ako na lamang ang natitira at gusto pa nila akong patayin. Ngunit ano ang sagot sa kanya ng Diyos? Nagtira ako ng 7,000 lalaking hindi sumamba sa Diyos ang si Baal. So, salamat na lang po at talaga pong may mga natira pa, no? Sa tunay na lahi ng mananamba sa ating Diyos na buhay, sa ating Panginoong Jesucristo. At yun nga po, pag tayo po ay talagang pinili at hinirang ng Diyos, alam nyo, hindi naman tayo basta-basta talaga mawawalay at hindi tayo kalilimutan ng ating Diyos. Okay, so ang pangalawa pong lesson na makikita natin dito at matututunan natin dito, a remnant chosen by grace. Ayun. Okay, so yun po ang mga kapatid, a remnant chosen by grace. Paul notes that even in his time, a remnant of Jewish people had believed in Jesus Christ, chosen by grace. Ano po? At yung mga natira, talagang alam niyo po yun, kinahabagan ng Diyos. At doon po sa Romans 11:5 and 6, gayon din sa kasalukuyan, mayroon pang nalalabi. Yan. So may mga remnants po, mga hinirang ng Diyos dahil sa kanyang kagandahan loob. At kung iyon ay dahil sa kagandahan loob, maliwanag na yun ay hindi dahil sa gawa. Sapagkat kung ang ginawa ng tao ang batayan, hindi iyon masasabing kagandahan loob. So mga kapatid, ay doon po sa mga talagang natira. Kasi let's say out of 10, kung let's say may natira dyan na 2 o 3, naku mga kapatid, mayroon pa pong pag-asa yan. Yun yung 2 po, pwede pang talagang paramihin uli ng Diyos. At yan magmumula ang tunay na mga mananamba, tagasunod at tagapaglingkod ng ating Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo. So yan mga kapatid, hanggang mayroon pong mga nalalabi pa, alam natin na may mga pinili ang Diyos at hinirang para po ipagpatuloy ang kanyang gawain. And ang pangatlo po ay Israel's stumbling. Okay, Paul explains that Israel's failure to attain righteousness came from pursuing it through works rather than faith. Okay, so tandaan po natin mga kapatid, na para po tayo ay makapagpatuloy sa ating pong paglilingkod kay Lord, mga kapatid. Though there are times po nagkakamali tayo, pero alam niyo po, ang gusto ng ating Diyos ay makapagpatuloy tayo na naglilingkod sa Kanya by faith, not by works. No? Though alam po natin na tayo po ay saved by grace through faith in Ephesians 2 verse 8. No? Napakahalaga po niya sa ating buhay Kristiyano, na ito po'y ating napapahalagahan yung Ephesians 2 verse 8. And of course, yun naman pong ating faith ay masasabi natin na hindi lang doon hihinto. Kasi ang faith po, nagpuproduce po yun ng good works. And of course, hindi naman tayo masisave by good works, kundi alam po natin na ang good works po ay product of our faith in our Lord Jesus Christ. At hindi rin natin kasi talaga pwedeng pasubalian yan. Meaning, hindi po ba kasi sasabihin natin, brother, hindi naman talaga tayo masisave by works. Yes naman po.
we are saved by grace through faith. But din yung pong ating faith na puproduce ng good works, it is just because our God is good. Not only today, but at all times, di po ba? God is good all the time, ano po mga kapatid. So, mga kapatid, marapat lang na tayo po ay maging mabuti sapagkat ang ating Diyos ay mabuti rin. Ano po? Though hindi tayo ililigtas yan, pero alam natin na ang pananampalataya ay yan po ay nagbubunga ng gawa. Ang katunayan nga po dyan ay doon sa Santiago 2:17, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ano po? So, mga kapatid, yan po, very clear. Natalakay na po natin yan noong mga nagdaan pong Bible study natin, mga kapatid. So, yan po ang ating pangalawa na matututunan dyan, mga kapatid. Ano po? Na yung pong mga remnant chosen by grace, no? Ang sumunod po, no? Ang ating pangatlo na matututunan ay ito pong, yun nga, nasambi ko na, Israel's stumbling, no? And then, yung po kasing Romans 11, ano? 7 hanggang 10, no? Dito na po tayo sa number 3. Israel's stumbling. Babasahin ko lang po yung sa Romans 11:7 hanggang 10. Ano po? Ano ngayon? Hindi nakamtan ng bansang Israel ang kanyang minimithi. Ang mga hinirang lamang ang nagkamit nito, ngunit matigas ang ulo ng iba. Tulad na nasusulat, binigyan sila ng Diyos ng mapurol na diwa, mga matang hindi makakita at mga tengang hindi makarinig hanggang sa panahong ito. At sinabi rin ni David, maging bitag at patibong nawa ang kanilang pagpipista, isang katitisuran at parusa sa kanila. Lumabo nawa ang kanilang mga mata nang hindi sila makakita at sila'y makuba sa hirap habang buhay. Ayan, so mga kapatid, papakatandaan po natin na dito po sa ating buhay Kristiyano, there are times talaga nagkakaroon po tayo ng mga pagkakatisod, nagkamali, nadupilas, di po ba? So, sa pamamagitan po niyan, minsan talagang nararanasan po natin yung mga consequences ng ating pong mga pagkakamali, mga kapatid. But then, salamat na lang sa grasya ng Diyos, sa kanyang pag-ibig sa atin na tayo po'y muling nakapanunumbalik sa kanya at nagagampanan po natin ang kanyang kalooban. So, yan po mga kapatid, yan ang pangatlo. There are times na stumble tayo or tayo po nagkakamali, pero mahalaga po na tayo po ay makapanumbalik sa ating Diyos, mga kapatid. Ngayon, tingnan pa rin po natin, mga kapatid, kasi ang sinasabi nga ng ating Diyos, yung nais ko rin pong i-share sa atin. Kasi minsan pag nagkamali tayo, nagpapatuloy na sa pagiging mali at sa pagiging matigas ang ulo. Di po ba tatandaan natin doon sa Hebrews 4:7, kaya't muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw. Binigyan po ng isang pagkakataon na tinawag niya ngayon. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit, ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, iyang inyong puso'y huwag patigasin. Ayan, di po ba? So, today, if you hear God's voice, harden not your heart. So, huwag po tayong maging matigas ang puso. Huwag pagmatigasan ang ating ulo. Pag narinig po ang tinig ng Diyos, nawa po ay manumbalik tayo agad sa ating Diyos. Nandiyan po siya, handang laging tanggapin tayo at magbalik loob sa Kanya. So, yun po ang, mga kapatid, ang ating number 3. Okay, so, i-review ko lang po, Ang number 1, mga kapatid, ay God's election. And then, ang number 2 po, a remnant chosen by grace. And then, ang number 3 po ay Israel's stumbling. And then, ang sumunod po, mga kapatid, ay ito na pong pang-apat, mga kapatid, talakayin po natin ito. At ito po yung God's purpose. Okay? So, lagi pong may purpose o may layunin ng Diyos kung ano man pong ating pinagdaraanan sa buhay. So, Paul emphasizes that Israel's stumbling wasn't a complete fall, It allowed Gentiles, the non-Jews, to experience salvation, So, yan po, mga kapatid, lagi may purpose.
Kaya lagi natin tatandaan mga kapatid kay Kristo Jesus, kung may mga negative situations, may mga negative circumstances na ating nararanasan, lagi pong may purpose ang Diyos. Lagi ko pong tinatandaan yan. Kapag meron kang matinding pagsubok ngayon, alam mo kapatid, ang kasunod yan, matinding pagpapala din. Ano? So, no, hindi naman tayo nakatingin din sa pagpapala. But then, normal lang po yun. Kapag ka po nalugod sa atin si Lord, nandoon po talaga. Kasama po sa ating kaligtasan ay mararanasan natin ang favor after favor, blessing after blessing, victory after victory. Doon po sa Romans 11 hanggang 12, ito naman ang tanong ko ngayon. Ang pagkatisod ba nila ay upang sila'y tuluyan ng mabuwal? Hinding-hindi. Kita nyo, liwanag po. Sa halip, dahil sa kanilang kasalanan, ang kaligtasan ay nakarating sa mga hintil upang mainggit ang mga Israelita sa mga ito. Kung ano ang kasalanan ng mga Israelita ay ngayon, kung ang kasalanan ng mga Israelita ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa sanlibutan, at kung ang kanilang pagbagsak ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa mga hintil, gaano pa kaya kapag nagbalik loob sa Diyos ang buong Israel? So ito po, napakaliwanag po mga kapatid, na may pag-asa pa. No? Kasi minsan, nawawala na tayo ng pag-asa, di ba? Lagi nga nating naririnig, may pag-asa pa habang buhay, may pag-asa, di ba? So mga kapatid, sounds familiar, ano po? So ngayon, tatandaan natin to, no? Na habang tayo po'y nabubuhay, may pag-asa pa mga kapatid, magbalik loob lang po tayo kay Lord. Mabuti siya, mabait siya, ano po? Minsan iisipin natin, Lord, hindi na yata po ako karapat-dapat. Dami ko na pong kasalanan, pero sino ba naman ang walang kasalanan? Ang maghalaga lang po ay manumbalik sa Diyos, magsisi ng totoo, at tandaan niya po tayong tanggapin. Actually, kapag naranasan na po natin yan, yun din yung simula na nare-realize natin na, oh nga Lord, ano, kailangan hindi ko na ito gagawin. At yun po, magmamature din tayo later on mga kapatid, for the glory of our Lord Jesus Christ. So ito po ang mga bagay na mahalaga pa rin natin tandaan mga kapatid, ano? In times of tayo po minsan ay nag-fail, ito po yung mga bagay na marapat nating maalala at ipamuhay mga kapatid. Una po, faithfulness over failure. Like Israel, we may experience setbacks, ayan, but God's faithfulness endures. Ayan, salamat na lang po at nandiyan po ang katapatan ng Diyos, yung kanyang kahabagan sa atin, nandiyan po, ano? At pangalawa po, righteousness through faith. Okay? Yan, mahalaga po na tayo po ay, di ba, naalala natin na yung pong, and the just shall live by faith, they will shine like stars in the night, no? In the night. So, mga kapatid, tayo ay mga righteous people of God, at tayo po ay merong right standing relationship with our Lord Jesus Christ, and we are saved by grace through faith. Yun nga po, at saka pagka po tayo ay righteous, ano, talaga naman pong yung mga prayers natin tutugunin ng ating Diyos, mga kapatid. Ano po? Ang sumunod po ay God's sovereignty. Ayan. Trust in God's plan even when we don't understand. Ayan, di ba, parang minsan isip natin, naku, brother, naku, sister, hindi ko naintindihan ang mga nangyayari. Bakit ako nakakaganito? Ako naman ay nagpipray. Ako naman ay nag-attend ng prayer meeting. Ako naman ay nagtatize, nag-offering, nagko-covenant ako. Pero bakit ganito? So, minsan po, tatandaan natin, may nais iparating sa atin si Lord, iparana sa atin si Lord, meron siyang gustong i-reveal. So, lagi natin tatandaan, kahit minsan hindi natin naunawaan. Naalala ko yung di ba may awitin tayo na noon, ano, natatandaan niyo po, kahit di mo maintindihan, di mo man ito maunawaan, magtiwala sa Diyos, siya'y totoo, hindi nagbabago. Mahal ka ng Diyos, ito'y totoo, di kanya iiwanan. Mahal ka ng Diyos, ito'y totoo, di kanya pababayaan. Mahal ka ng Diyos. So, yan po ha. Don't forget mga kapatid na mahal po tayo ng ating Diyos. Ano man pong ating pinagdaraanan. And lastly po, napakahalaga pong ito po yung ating maging prayer. Napaka-short prayer po. At ito po yung nilalaman. Heavenly Father, thank you for your unfailing faithfulness. Help me trust your sovereignty
and share yung message of salvation with others. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all po mga kapatid. Second